Diyos ko kang bata ka. Tingnan mo nga ang ginawa niya sa'yo. Nanay Conching is here. Hindi naman kasi niya ako iniwan. Naghintay lang siya na makaalis sa Federico pagkatapos akong parusahan. Kanina, habang sinasampal at sinasakal niya ako, ay hindi na ako umangal pa. Hindi ko na siya nilabanan. Tinanggap ko na lang lahat ng pagmamalupit niya sa akin. Dinuro-duro niya pa ako at pabalik-balik niyang sinasabi na wala na akong aasahan sa anak niya. Gusto ko siyang tawanan. Katulad na katulad sila ni Ivy. Tingin nila sa akin ay aagawin ko si Jeric. How funny. They think of me that way. Ang liit ng tingin nila sa akin. Napangisi ako. Alam kong mahal ko pa rin siya, ngunit may mga bagay na hindi pang habang buhay. May mga bagay na kailangang isuko at may mga bagay na kailangan kong ipaglaban. Dahan-dahan po, nanay. Aray po. Yan kasi nakukuha mo sa tigas ng ulo mo, Lucila. Ang sabi ko sa nanay mo, aalagaan kita. Pero ano nangyari ngayon? Saan ako nagkulang, anak? Naluluha nitong sabi, habang maingat nitong nilalagyan ng bulak ang gilid ng aking labi. Marami akong pasa. Kung hindi nga lang may tumawag kay Federico, ay baka hindi na niya ako tigilan. Napabuntong hininga ako. Magsusuot na lamang ako ng may manggas na damit para takpan ang mga marka na ito. Tumayo ako at niyakap ko na lang si nanay. Alam kong maiiyak na naman siya kaya pipigilan ko na. Masyado na siyang emosyonal sa mga nangyayari at hindi makakabuti iyon para sa kanya sapagkat matanda na siya. Mahal po kita, nanay, sabi ko habang nakapulupot pa rin sa kanya. Tinapik-tapik niya ang likod ko at marahan akong iginiya pahiga sa kama. Hindi niya ako iniwan. Maging kaninang hapunan ay dinalhan niya lang ako ng pagkain sa aking kwarto. Napapangiti ako. Alam kong sa lahat ng paghihirap ko, si nanay ang tanging taong susuporta sa akin. Kinaumagahan ay matagal akong bumangon. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko na para bang hinahalukay ang aking sikmura. Nang hindi ko na kaya ay patakbo akong nagtungo sa banyo. Nilabas ko lahat ng kinain ko kagabi. Duwal ako ng duwal. Halos panawan na ako ng ulirat ng ako'y matapos. Nagmumug ako at nagilamos sa aking mukha. Tingin lang to rin ang aking sarili sa salamin. I look wasted. Sinilip ko rin ang aking magkabilang braso para tingnan ang aking mga pasa. Nang magsawa ako, ay napagdesisyonan kong maligo na lamang. It's already past 10 in the morning. Alam kong wala na si Federico dahil maaga itong umaalis para asikasuhin ang mga tao niya sa hasyenda. Mabilis akong naligo. Sinuot ko ang aking itim na blouse at pinatungan ng jacket. Nagsuot naman ako ng maong na pantalon at buta. Kinuha ko rin ang aking sombrero para sa init. Hindi na ako kumain. Wala akong gana. Mas gusto ko ngayon na magala sa hasyenda. Kahit naman malupit si Federico ay hinahayaan naman niya akong gumala sa loob lamang ng hasyendang pag-aari niya. Mabilis ang aking lakad. Pupunta ako sa taniman ng mangga. Naisip ko kasing kumain niyon ngayon. Wala pa man ay naglalaway na ako. Mabato sa daang tinataha ko. Ito lamang ang daan patungo sa taniman. Minsan nasasagi ko ang mga bato at natatapilok pa. Pero walang makakapigil sa akin para kumain ng mangga ngayon. Saktong hindi ko napansin ang nakausling bato sa gilid at nadapa ako na may isang sasakyan ang huminto mula sa aking likuran. Hindi ko ito pinansin sapagkat daanan naman ito ng mga tao ng hasyenda. Akmang tatayo na ako nang may mga kamay na inilahad sa akin. Hindi ko ito inabot. Bagkus ay itinaas ko ang aking ulo para tingnan ito. Nagulat ako sa nakita. Hindi ko siya inaasahang makita sa lugar na ito. Jeric is here. He stood in front of me, offering his hands. Hindi ko iyon tinanggap at mabilis na tumayo. Pinagpagan ko ang aking sarili at matalim siyang tinitigan. Kupas na ang maong na suot niya na pinarisan ng puting damit. Hapit ang kanyang katawan sa kanyang suot, habang kupas na Adidas shoes naman ang kanyang sapin sa paa. Who would have thought na ang dating ayon na ayon sa lupa ay magiging magsasaka? Umiling ako at pinakatitigan siyang muli. Stay away from me, sabi ko sa kanya. Kunot na kunot ang kanyang noo habang nakatitig din sa akin. He'll look at me from head to foot. Alam kong hindi nakita ang mga pasa ko, ngunit alam ko ring hindi siya bulag para hindi makita ang aking sugat sa labi. Itinaas niya ang aking kamay at hinaplos ang aking mukha, partikular sa aking pisngi. Nagulat ako sa ginawa niya. At akmang lalayo ako nang pigilan niya ako sa aking braso. Napangiwi ako sa sakit dahil hawak-hawak niya mismo ang parteng iyon sa aking katawan na may pasa. What happened when I left?
Tanong niya sa akin. Tumawa ako na malakas. Hindi ako makapaniwala na yun kaagad ang bungad niya sa akin. Napailing ako. Inalis ko ang pagkakahawak na sa akin at tumayo ng bahagya. Jeric was really an asshole. Sa ilang buwan niya sa mansyon, hindi man lang niya napapansin, hindi man lang siya nagka-idea. Maraming nawala, maraming na ring nagbago. Bakit ngayon mo lang gustong malaman? Bakit ngayon ka lang nagtanong? You had 6 years, but you never showed up. Niha, niho, wala. Tapos ngayon bigla kang interesado? Just you, Jeric? Mabilis ko siyang tinalikuran. Saksi ang lugar na ito kung gaano kasama ang loob ko ngayon. Saksi ang mga mayayabong na puno sa gilid at ang ulap sa kung anumang hinanakit na gusto ko sanang sabihin sa kanya. Ngunit bakit ko papipilitin ang sarili kong ipaintindi sa kanya ang lahat? Hindi na ako ang prioridad niya at may iba na siya. I just want a peace of mind. Kasi sa halos 6 na taon, mula nang mahalin ko siya, kinalimutan ko na ang sarili ko. Lucila! Ano? Pwede ba, Jeric? Pabayaan mo na ako. Gusto ko mapag-isa. I just want to offer you a ride. Saan ba ang punta mo? Hinawakan niya ulit ako sa kamay. He looked at me as if he was still the same Jeric years ago. Ganyan na ganyan ang tingin niya sa akin noon. Ipinilig ang aking ulo. I don't want to believe my eyes anymore. Dahil alam ko, dinadaya lamang ako nito. Now, you act like you care. Fine. Sarcastic kong sabi. Mabilis akong naglakad patungo sa loob ng kanyang Ranger. Pumasok ako sa loob at naupo. Ganito ang kadalasang sasakyan sa bukid dahil sa malubak na daan. Mainam din ito sa putikan. Sumunod siyang pumasok sa akin. Tiningnan niya pa ako na para bang hindi siya makapaniwala. Nagkibit-balikat lang ako sa lahat ng iyon. Sa manggahan, gusto ko ng mangga, sabi ko sa kanya. Sinulya pa niya pa ako saglit. Tinaasan ko naman siya ng kilay. Habang nasa biyahe kami ay pareho kaming walang imik hanggang marating namin ang taniman. Mabilis akong bumaba at hindi man lang siya pinansin. Tuloy-tuloy lang ang lakad ko habang palapit sa mga trabahador. Naglaway agad ako sa nakita. Sakto kasing nag-harvest sila ng mga mangga. Na makita nila ako ay agad silang nagyuko ng ulo. Napangiti ako. Si Tatay Cadio talaga? Hindi mo pa ako sanay na ganyan? Sabi ko na makalapit sa kanila. Nagtaas sila lahat ng ulo at kumiti. Habae, andito kasi ang pinakamagandang babae sa hasyenda. Dapat lang naigalang. Sabi nito. Nakangiti ito sa akin. Alam kong binibiro lang ako ni tatay. Madalas niya itong gawin sa akin noong dalaga pa lamang ako. Anong atin, Lucila? Totoy, gusto ko po ng mangga. Nagniningning pa ang mga mata ko nang sabihin ko iyon sa kanya. Lumiwanag naman ang kanyang mukha at nag-utos kaagad sa kanyang mga tauhan. Sa ilalim ng mangga sa di kalayuan ako pinaupo ni tatay. Binigyan na rin ako ng isang kumpol ng mga manggang hilaw. Binalitan niya na ito at may kasama pang alabang na sausawan. Sarap na sarap ang kain dahilan kung bakit hindi ko man lang napansin na nakaupo na pala si Jeric sa tabi ko. Nagulat pa ako nang nalingunan ko siya. Nakakahiya marahil ang hitsura ko ngayon. Gusto mo? Inilapit ko ang mangga sa kanya. Maging ang alamang ay inilahad ko rin. Tiningnan niya lang ako at umiling. Pinagpatuloy ko ang pagkain. Bahala siya sa kakapanood sa akin. Namiss kitang kumain ng ganyan. Natigil ako sa pagsubok. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi. Binalingan ko siya ng tingin. He is looking at me. Na para bang gusto niyang malaman ang lahat ng bagay sa akin. Na maging ang lahat ng iniisip ko ay gusto niya ring malaman. I miss you being so carefree. You used to be a naughty girl. Pilya at palangiti. Why did you change, Lucila? Itinigil ko ang pagkain. Nawala na ako ng gana. Bigla ay naging lasang mapait ito. Napabuntong hininga ko. Marami nang nagbago, Jeric. Mula nang umalis ka, nagbago na ang lahat. Nagbago na ako. Binago mo ako. Sinulyapan ko siya. Tulala siya at malalim ang iniisip. Nagpatuloy ako. If I ask you now, pinahal mo ba ako? Tanong ko sa kanya. I wipe my tears. Hindi ko na namalaya na tumulo na pala ito ng kusa. Naaalala ko na naman ang sakit. Naaalala ko na naman kung paano ako nawala sa sarili dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Naaalala ko na naman kung paano niya ako pinaasa sa lahat ng mga pangako niya. Sobrang sakit ng dibdib ko. Akala ko, naiyak ko ng lahat. Akala ko kaya ko na, pero hindi pa pala. Siguro ito na nga ang hinihintay ko. Siguro panahon na para sabihin sa kanya lahat ng hinanakit ko. Bakit mo ako iniwan?
Bakit mo ba ako pinaniwala sa mga kasinungalingan mo? Masaya ka na ba ngayon? Kasi kung masaya ka na, nasasaktan mo pa rin ako hanggang ngayon. Please, tama na! Kinalma ko ang aking sarili. I'll look at Jeric. He's looking at me. Alam kong nakikita niya rin ang mga luha sa aking mukha. I'm sorry if I loved you. Bulong nito na halos hindi ko nga marinig. Sorry? Nakakain ba yan? Oh, gusto mo pa ng mangga, Lucila? Si Tatay Gario ang nagsalita sa aming likuran. Mabilis kong binalis ang aking luha. Pinakalma ko muna ang aking sarili at agad itong binalingan. Ayos na tay, busog na po ako. Ko, ikaw na bata ka. Sa takaw mo sa mangga, aakalain kong buntis ka. Biglang nawala ang ngiti sa aking labi. Halos hindi ko maproseso ang lahat ng sinabi sa akin ni tatay. Kinabahan ako ng sobra. Nakakabingi ang pintig ng aking puso. Buntis? Biglang nagbalik sa akin ang mga pangyayari noong nakaraang araw. Ang madalas na pagiging antukin, ang masamang pakiramdam at ang aking pagsusuka. At iyon na nagpatahimik sa akin. Gulong-gulo ang isip ko ngayon. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Akala ko, ayos na ang lahat. Akala ko, wala na akong magiging problema. Wala naman kasing dapat sisihin kundi ako lang. Kung kailan may plano na ako para iwan si Federico, saka pa nagkagulo ang lahat. Hinawakan ko ang aking tiyan. Wala pa itong umbok ngunit ramdam kong may nabubuhay nga sa loob. Napabuntong hininga ako. Kahit anong pagsisisi pa ang gawin ko, wala ring mangyayari. Mahal ka ni Mommy. Oo, mahal ko ito. Kahit pamali kung paano ito nabuo, mahal ko pa rin ito dahil anak ko ito. Ganun naman siguro ang lahat ng mga magulang. Mahal nila ang kanika nilang mga anak. Minsan, iba-iba lang talaga ang tao ng pagpapahayag at papapakita nito. Oh, anong ginagawa mong bata ka? Nagugutom ako, nanay. Sabi ko dito bago siya yakapin. Bumaba kasi ako para magtungo sa kusina. Nitong mga nakaraang araw ay panay akong gutom. Malakas din akong kumain ng maasim. Kinuha kagad ni nanay ang binilatang mangga. Nakababad na ito sa alamang. Habang hinahain niya ito, ay takam na takam ako. Nanay, sino po nagdala ng mangga? Di ba ubos na yung kahapon? Si Jeric. Aba araw-araw may dalang mangga ang batang yon. Tiningnan ko si nanay. Nasabi ko na sa kanya ang sitwasyon ko at nauunawaan niya naman ako. Pati kung sino ang ama na dinadala ko ay alam niya. Naiintindahan niya ako. Ngunit malaki ang takot niya sa magiging sitwasyon ko. Nanay, wag mo na kamo tanggapin kapag nagdadala siya ng mangga. Baka akala niya ako lang umuubos niyan. Sabi ko sabay subo. Natigil ako sa pagsubo sa isang pirasong mangga nang may tumikim sa likuran ko. Nilingon ko ito. At gano'n na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang ito'y makilala. Tiningnan ko rin si nanay at patay mali siya lang siyang nagpatuloy sa kanyang gawain. So, ayaw mo sa mga magandala ko? Nakangisi ito sa akin. Nakasandal ito sa may pinto at mukhang kanina pa nakikinig. Inirapan ko siya. I pouted my lips at kahit gusto ko pa sanang kumain ay itinulak ko ang pinggan palayo sa akin. Nakakapanghinayang. Pero ayaw kong isipin niya na sarap ako sa manggang kanyang dala. Kahit yun naman talaga ang totoo. Lumapit siya sa akin at umupo sa katapat kong upuan. Nakapangalumbaba siya sa mesa at tinitigan akong mabuti. Itinulak niya pabalik sa akin ng pinggan. Eat up. Utos niya sa akin. Nag-init ang ulo ko. Nitong mga nakaraang araw ay laging ganito. Maybe due to hormones kaya maikli ang aking pasensya. Inilibot ko ang paningin. Nakamasid lamang si nanay sa amin. Iiling-iling pa siya habang pinagmamasdan kami. Hindi na rin ako nahiya. Kinuha ko ulit ang plato. Tinusok ko ng tinidor ang mangga at kinain. Wala akong pakialam kung nakatingin siya sa akin. Ang mahalaga sa akin ay kung ano ang gusto ng baby ko. Sinabi mo na ba kay Dad? Umiling ako. Paano ko naman sasabihin kay Federico? Malamang, kapag nalaman niya ito ay baka tuluyan niya na akong patayin. Kumunot ang noon ni Jeric. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Marahil nagtataka siya kung bakit hindi ko magawang sabihin sa kanyang ama ang aking kalagayan. Ang alam naman kasi niya ay si Federico ang ama ng dinadala ko. I intend to keep it. Let's just keep it as a surprise. Please, Jeric. Tanging nasabi ko. Napabuntong hininga ako kapagwan. Hanggang ngayon, hindi ko alam ang gagawin. Tumango siya sa akin. Nang mapansin niyang paubos na ang mangga na kinakain ko, ay nagkusa na siyang pagbalatan ako. Tama na, busog na ako. Kaswal kong tanggi sa kanya.
Malaki ang pagbabago sa naging pakikitungo namin sa isa't isa mula nang nasabi ko sa kanya mga hinanakit ko. Naging civil kami pareho sa isa't isa at kalmado. Kahit hanggang ngayon na palaisipan pa rin sa akin kung bakit siya umalis noon, ay nirespeto ko ang pananahimik niya. Everything was going smooth. Nasa second trimester na ako ng aking pagbubuntis. Naging magaan din ang pakiramdam ko dahil panay wala si Federico. Hindi rin naman ako nagtatanong dahil hindi naman ako interesado. Maging si Ivy ay wala rin. Nasa Makati daw ito at busy sa pag-aasikaso sa kasal nila ni Jeric. Napabuntong hininga ako. Mag-isa ako ngayon sa Batis. Napagdesisyonan ko kasi kaninang maligo. Pagkatapos kong kumain ng agahan kaninang umaga, masyado lang ako natuwa at hindi ko na napansin na hapon na pala. Tiyak ako nag-aalala na si nanay sa akin. Dali-dali akong umahon mula sa pagbababad sa tubig. Nang marating ko ang dulo, ay nagulat ako sa nakita ko. Jeric was here and he was eyeing me. Galit ang mga mata nito na nakatutok sa akin. Kinakabahang umahon ako mula sa batis. Hindi na ako nahiya sa kanya. Wala kasi akong suot na pang-itaas para takpan ang aking dibdib. Dinampot ko lamang ang aking nagkalat ng mga damit at isa-isa itong isinuot. Nang matapos ako ay siya naman ang aking binalingan. Let's go, sabi ko sa kanya. Nauna pa akong naglakad sa kanya. Why did you do that? Ang alin? Balik tanong ko. Wala naman kasi akong alam kung anong sinasabi niya. Binaling ko sa kanya ang aking tingin. Frustration was written all over his face. Naririnig ko rin ang mga mahihina niyang pagmumura. Huwag kang maligo ng nakahubad. Nanlaki ang mga mata ko. Nanlaki din ang ulo ko. Anong karapatan niyang pagalitan ako? Hindi ko naman siya tatay. Wala kang pakialam. This is a private property. Kahit magubad ako, walang makakakita sa akin. Sigaw ko pabalik sa kanya. Nakakainis ang hormones ko. Panay pinapainit ang aking ulo. Napalunok siya ng ilang beses. Titig na titig rin siya sa akin. Hinagod niya ako ng tingin at nang mapadako ang kanyang mga mata, ay kumura pa siya ng ilang ulit. Jeric sighed in frustration. Nagbaba ito ng tingin at saglit lang ay wala na ang galit sa mga mata nito. Nilapitan niya ako at iyakap ng mahigpit. Nararamdaman kong nag-aalala lang siya sa akin. Don't make me feel worried, Lucilla. I don't know what to do if ever mawala ka ulit. Bulong niya na malapit lang sa tenga ko. Kung sinabi niya ang mga salitang yon 6 na taon na ang nakararaan, ito ay isang musika sa aking pandinig. Pero sa ngayon, hindi ko talaga alam. Tumango ako habang yakap-yakap pa rin niya. Medyo may kakaiba akong nararamdaman pero ayos lang. Ito ay talagang maayos. Kami ni Jeric, ayos lang talaga. Or so I thought. Diyos ko naman, Lucilla, saan ka ba galing? Sinalubong agad ako ni nanay. May bahid ng pag-aalala ang kanya mukha. Kararating ko lang galing sa taniman ng tubo. Anihan na kasi at kailangan kong tulungan si Jeric sa pakikipag-usap sa mga trabahante. Anong nangyari, Nay? Tanong ko. Wala naman kasi akong alam sa nangyayari. Kung bakit, mukha siyang takot na takot. Iha, dumating na siya. Kinabahan ako. Maging ako ay nakadama ng takot sa kaalamanang dumating na si Federico. Alam kong hindi pa halata ang aking tiyan dahil nagsosuot pa rin ako ng maluluwang ngunit wala pa rin itong kasiguraduhan. Maraming mata si Federico sa loob at labas man ng hasyenda at alam kong nakarating na rin sa kanya ang panay namin magkasama ni Jeric. Napabuntong hininga ako. Nilakasan ko ang aking loob at pumasok na sa mansyon. Wala rin naman akong pagpipilian kahit ano pa ang gawin ko. Malalaman din naman ito ni Federico. Paakyat na ako sa hagdanan na makasalubong ko si Ivy. Nakakalokong ngiti ang bungad kaagad niya sa akin. Tumigil kami pareho ng ilang dipa na lamang ang layo namin sa isa't isa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at tinaasan ng kilay. You should have challenged me. Nawala lang ako? Nagpakasasa ka sa fiancé ko? Anong sinasabi mo? Kinunutan ko siya ng noo. Nababaliw na yata ito. Oh, play you victim, huh? Now go and claim your prize. Saka ito naglakad at nakakalokong tumawa. Gusto ko sana siyang sabunutan ngunit pinigil ko ang aking sarili. Mas kailangan kong unahing puntahan si Federico ngayon. Naguguluhan kasi ako sa mga pangyayari. Bigla-bigla na lamang siyang nawawala. At ngayon nakadarating lang niya ay galit na agad siya sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking silid. Nakita ko kaagad si Federico sa aking kama. Prente siyang nakaupo roon na para bang kanina niya pa ako hinihintay. Tumayo siya na makita ako. Federico was not that old. He is just only in his mid-50s. Gwapo rin siya at may ipagmamalaki ngunit I am one of those girls who does not have a thing for old men.
Mabilis ang kanyang lakad patungo sa akin at nang naabot ang kamay niya, na lamang ako ay walang pagdadalawang isip niya akong sinambal. Halos mabingi ako sa lakas ng pagkakasampal niya sa akin. Hindi pa siya nakontento, ay sinampal niya akong muli. Malandi ka talaga? May kinuha siya na isang envelope sa mesa at inilahad niya iyon sa akin. Pinuksan niya ito at isa-isang itinapon sa akin. Dinampot ko ang mga iyon at tiningnan. Nanlaki ang mga mata ko. Gimbal din ang buo kong pagkatao. Ang mga litratong ito ay litrato namin ni Jeric na magkasama. At hindi lang basta magkasama. Talagang sinadya mismo na kumuha na gawing malisyoso. Tinaas ko ang aking tingin kay Federico. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Hinatak niya ako at pabalibag na binalya sa kama. Hindi pa siya nakontento ay paulit-ulit niya pa akong hinatak at ibinalya sa iba't ibang parte ng aking kwarto. Tama na! Tama na! Sigaw ko. Kanina pa ako sigaw ng sigaw. Umaasa ako na kahit ngayon lang, sa loob ng 6 na taong paghihirap ko may isang taong magliligtas sa akin. Bukod sa namamanhid ang aking katawan, ay may kakaiba din ako nararamdaman. Sinampal niya pa ako ng 1 beses bago niya ako ibinalya sa ibabaw ng kama. Umibabaw siya sa akin. Wag! Maawa ka sa akin! Tulong! Sigaw pa rin ako ng sigaw kaya isang malakas na suntok sa aking tiyan ang nagpatahimik sa akin. At kahit anong pigil ko, alam kong may lumabas sa akin. What did you do to her? Boses ni Jeric ang aking narinig. Nakita ko pa kung paano niya sinapak ang kanyang ama. Sa aking nanlalabong paningin, ay nakita ko pa ang nag-aalala niyang tingin sa akin. Tumingin siya sa bandang paahan ko at napamura. Mabilis na akong binuhat at kaagad na nilabas ng bahay. Kinapa ko naman ang bandang hita ko at nang tingnan ko ito, para akong dinudurog sa sakit. Please, baby, kumapit ka ng mahigpit. Mahal ka ni Mami, remember? Tanging dalangin ko bago ako panawan ng ulirat. Pinakiramdaman ko ang aking sarili. Sobrang sakit ng aking ulo maging ng aking buong katawan. Gusto ko na sanang idilat ang aking mga mata ngunit ayaw naman itong makisama. Pagod na ako. Pinakiramdaman ko ang paligid. Kahit nakapikit ang aking mga mata ay dinig na dinig ko naman ang mga mahihinang hikbi ni nanay. Alam kong siya yun. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na ayos lang ako at huwag na siyang umiyak. Hindi ko magawa. Maging ang aking boses ay hindi ko mahanap. Hinayaan ko na lamang ang nangyayari at natulog akong muli. Nagising ako muli at kahit papaano ay maayos na ang aking pakiramdam. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nasilaw kaagad ako sa liwanag kaya pumikit akong muli. Nasa ospital ako at ang matapang na amoy nito ay nanonood sa aking ilong. Nang magmulat ako ay nag-aalalang mukha kaagad ni nanay ang nabungaran ko. Nanay, pinilit kong ibuka ang aking bibig. Namamalat ang aking boses na halos hindi ko na marinig ang aking sarili. Gulat na napatingin si nanay sa akin. Nagkukumahog din siya kung ano ang gagawin. Habang aligaga ay naguunahan na naman ang kanyang mga luha. Gusto ko na sana siyang sawayin ngunit alam kong hindi ko rin naman siya mapipigilan. Tubig po, sabi ko sa kanya. Nagmamadali naman siyang ako'y bigyan ng tubig. Halata kay nanay na wala siyang gaanong tulog. Tinulungan ko naman ang sarili kong bumangon mula sa pagkakahiga. May kung ano sa loob ko na hungkag. Para bang may isang bagay na nawala sa akin. Malaki man ang posibilidad na ganun nga, ay iwiniglit ko ang idea. Inabutan ako ni nanay ng tubig at agad ko itong ininom. Habang ang likod ko naman ay nakasandal sa headboard ng hospital bed para kumuha ng suporta. Nanay, ayos na po ako. Wag na po kayong umiyak. Nakangiti kong sabi sa kanya. Kinuha ko pa ang kamay niya at tinapik-tapik iyon. Pinunasan niya muna ang aking mga luha bago ako tiningnan. Ayos ka na ba? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong nito. Nagugulahan ako sa kanyang sinabi. Maliban sa masakit ang buo kong katawan ay masakit din ang parteng iyon. Ang kanina'y pilit iwinaglit sa isip ay muling nagbalik. Doon ako tuluyang nagising sa realisasyon. Malaki ang posibilidad na ganoon na nga ang anak ko. Kinapa ko ang aking tiyan. Ganun na lamang ang pagtulo ng aking mga luha na mapagtanto kong wala na ang maliit na bukol noon. Maliit na bukol na tanda na mayroong nabubuhay sa loob-loob ko. No! No! Nanay, ang anak ko! Napasigaw ako sa sobrang hinagpis. Gusto kong magwala. Gusto kong sumigaw. Gusto kong pagbayarin ang may kagagawa ng lahat ng kamiserablihan ko sa buhay.
Mahigpit ang pagkakahawak ko sa kumot na para bang lahat ng galit ko ay ibinuhos ko na dito. Lukot na ito ng aking pakawalan. Pareho kaming iyak ng iyak nang pumasok si Jeric kasama ang isang doktor at nurse. Nilapitan nila ako habang si Jeric ay nakamasid lamang sa akin. I'm sorry, Mrs., but we did everything. Too much stress at mahina ang kapit ng bata kaya ito nalaglag. Sabi nito sabay tingin sa aking kalagayan. Nang matapos siya sa ginagawa ay umalis kaagad ang doktor. Alalang-alala ang buong mukha ni Jeric. Maging ang kanyang mga mata ay halatang namamaga sa pag-iyak. Tiningnan niya akong muli. Sinuyod niya ako ng tingin mula sa aking ulo, pababa sa aking tiyan. Marahil iniisip niya na nakakaawa ako. Marahil alam na niya ngayon ang tunay na nangyayari sa akin. Marahil alam na niya kung anong paghihirap ang dinanas ko mula sa kamay ng kanyang ama. Siya ang pumatay sa anak ko. Wala akong ibang sisisihin kung hindi siya lang dahil makasarili siya. Hindi man lang niya ako binigyan ng kahit anong karapatan para maging masaya. Naglakad si Jeric patungo sa amin at kinausap sandali si nanay. Tumango-tango ang matanda na para bang importante ang kanilang pinag-uusapan. Bago umalis, ay tiningnan ako ni nanay na puno ng pag-aalala. Why you didn't tell me? Tanong niya agad sa akin. Para saan pa? Para saan pang malaman mo? Tanong ko pabalik sa kanya. Hindi na tayo katulad ng dati, Jeric. Umiling-iling siya. Lagi kang matigas ang ulo. Lagi kang nagdedesisyon sa sarili mo. Bakit? Hindi ka ba nagdesisyon sa sarili mo nang iniwan mo ko? Sigaw ko. Ayaw ko na sanang dagdagan ng hinanakit ko sa mundo but he provoked me. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang na ganito. Tumayo siya at nagpalakad-lakad. Maging siya ay alam kong naguguluhan din ngayon. Maging siya ay hindi rin alam ang gagawin. Sino nga ba ang mag-aakala na hahantong kami sa ganito? Sino mag-aakala na ang dating pangarap namin para sa isa't isa ay magiging hanggang pangarap na lang? Sino nga bang mag-aakala na ang paniniwala niyang perpektong buhay ko kasama ang tatay nito ay hindi totoo? You should have told me. You should have lived him. Bakit hanggang ngayon nagtitiis ka pa sa ama ko? Sigaw niya at sinuntok ang pader. Paulit-ulit niyang ginawa yun hanggang sa magdugo ang kamay niya. Hindi ko siya magawang awatin. Hindi ko rin siya magawang pigilan. Bukod sa nahihirapan pa ako dahil hindi pa ako magaling, ay ramdam ko sa sarili kong kailangan ni Jeric na mailabas kung ano man ang hinanakit niya. Nagtitiis ako dahil wala akong pagpipilian, sabi ko sa kanya. Na makita kong nagdurugo na ang kamay nito, ay nagimbal ako. Tama na, please, Jeric! Pagsusumamo ko sa kanya, tinignan niya ako. Pinakalma niya ang sarili at dahan-dahang lumapit sa akin. Sobrang lungkot ng kanyang mga mata. At nang abot kamay niya na lamang ako, ay niyakap niya ako ng mahigpit. Yakap na sana ay papawi sa lahat ng masasakit na nararanasan namin ngayon. I'm sorry if I leave you, sabi niya sa akin habang yakap-yakap pa rin ako. Alam kong nasasaktan siya. Nasasaktan din naman ako ng sobra. Ngunit kailangan ko magpakatatag. My kids were expecting me. Biboy and Zoe is waiting for me. Jeric, on the other hand, was crying silently. Na para bang sising-sisi siya sa lahat ng nangyayari sa akin. Tinapik-tapik ko ang kanyang likod. Tinapos ko ang yakap at tiningnan siyang maigi. Wala na ang walang awa at mayabang na si Jeric. Itong Jeric na nasa harapan ko ay ang lalaking mahal ko. 6 na taon na ang nakararaan. Ang kanyang pag-iyak ay nagdudulot rin sa akin ng sakit. Siguro, alam niyang nawalan siya ng anak. Siguro, alam niya kung ano naging buhay ko noong iniwan niya ako. Ilayo mo ko dito, please. Pagmamakaawa ko sa kanya. Sa lahat na nangyari sa akin, sa lahat ng paghihirap at sakit, ngayon ko lang gustong kumawala. Gusto ko mang makalaya sa lahat ng pagmamanipula sa akin, ngunit alam kong imposible yon ngayon. Kaya't gusto ko muna, kahit ngayon lang na umalis at magpakalayo-layo. Tinitigan niya ako ng pabalik. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Marahil hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig mula sa akin. At nang makita niya sa aking mga mata ang kaseryosohan ng aking sinabi, ay dahan-dahan siyang tumango. Ginagap niya ang aking mga kamay at mahigpit na hinawakan. Okay, I'll come with you. Let's elope together. This time, I'm gonna take care of you. Pagsang-ayon niya sa akin, titig na titig siya sa akin nang sabihin niya ang mga salitang yon. Nagulat ako sa kanyang pahayag ngunit sumang-ayon na rin. Wala akong magagawa. Ako naman kasi ang humingi ng tulong sa kanya. Ilang araw ako nagtaga sa hospital.
Pinagaling ko muna ang sugat ko bago nila sabihin sa akin pwede na akong lumabas. Sa ilang linggo ko sa loob ay walang Federico na dumalaw sa akin. Ayos lang naman sa akin yun. Dahil kung sakali makita ko siya, ay baka kung ano pa magawa ko sa kanya. Unti-unti na rin natatanggap ng utak ko ang katotohanang wala na ang anak ko. Marahil ay ibinigay lang siya sa akin para maghilom ang sugat ko na nilikha ni Jeric noon. Marahil ibinigay lang siya sa akin para makalaya sa sitwasyong parusa sa akin araw-araw. Ngunit kahit anong pa man ang dahilan ng kanyang pagdating, ay alam ko sa puso kung mahal ko ang aking anak. Isa siyang anghel na biyaya ng Diyos. Tiningnan ko ang kwintas na bigay sa akin ni Jeric. It has a small hourglass pendant. Sa loob nito ay ang konting abo ng anak ko. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Ngayon ang araw ng aking pag-alis. Walang nakakaalam nito maliban kay Jeric. Hindi aram ni Federico na lalayo na ako sa kanya. At kung malaman man niya ay wala na akong pakailam. May tiwala ako kay Jeric. At alam kong hindi niya ako pababayaan ngayon. Sana sa bagong yugto ng buhay ko ay mahanap ko na ang sarili ko. Sana, sa paglayo ko ay ito na ang bago kong simula. Ngunit hindi naman ako magtatagal. Kailangan pa ako ng mga anak ko. Kukunin ko pa sila at magkakasama pa kami. Babalik ako. Babalik pa ako. Kukunin ko pa ang mga anak ko.